Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Bali, meron din nila dito sa atin isang 42 inches na deband. Ang problema nito is sa kanyang screen nagkakaroon ng flicker at minsan nag-horizontal at nagbe-vertical bar. Minsan is normal na medyo may flicker, minsan nawawala yung tao, minsan horizontal, minsan vertical bar ang lumalabas sa screen ng ating TV. Yan ang pinapagawa sa atin ng customer. Bali, dinala na rin ito sa ibang shop pero hindi pa rin nagawa. So try natin dito sa atin kung magagawa natin. LCD issue pagka ganon, pero try lang muna natin, baka magawa pa natin yung ganito. Ang brand ID band 42 inches. So unang gagawin natin is plug in ko lang muna para malaman natin. Yan, bale ito na yung bagong shop natin mga ka-DIY. Bale ito yung ating drive, yung solar. Yan, saka ko na ipapakita sa inyo yung drive natin sa solar. Yan, bale ito yan. Yan. Okay, so sasunod na lang tayo sa solar. Dito lang muna tayo sa TV. Okay, so may button dito sa likuran yan. Power on na muna natin. Dito, silalim. Yan, bumukas na siya mga ka-DIY. Kung napapansin nyo, nag-dim siya ng blue. Ibig sabihin, nabuhay siya or good siya ngayon. Good na wala siyang display yan. Kung napapansin nyo, kumukurap yung kanyang ilaw. Ibig sabihin, may problema ito sa LCD. Yan, medyo blue yung kanyang LCD. Ibig sabihin, bukas yung kanyang ilaw o backlight. Pagka ganito, may problema ito sa LCD kapag ganito. Pero hindi pa natin alam, subukan muna natin para malaman ng kagad natin kung ano talagang problema. Pwede itong mangyari sa mga T-con or pwede itong mangyari sa mainboard at pwedeng mangyari ito sa ating LCD. Yan, so subukan lang muna natin. Ang gagawin natin ngayon is i-unplug lang muna natin yung unit. Unplug lang muna natin tapos buksan natin. Try lang natin, baka magawa pa natin itong ganito. Tara. Okay, baklas muna tayo ng mga screw. Kulang na ng mga screw. Okay, so ito yung pinaka-design ng ating board. Bali, built-in yung kanyang power supply at built-in din yung kanyang main board dito sa isang board na to. Bali, smart na siya mga ka-DIY. Ang ganito, smart na to. Smart TV na rin. Din dito, ito yung kanyang power supply section at ito naman yung ating main board. At ito naman yung ating T-con or yung ating timing control board. So unang gagawin natin, titingnan natin kung meron siyang BGH at saka BGL. Titingnan natin kung may supply o wala. Kasi pwedeng mangyari na mag-black yung screen or black screen siya kapag wala tayong supply ng BGH at saka BGL sa ating T-con board. Okay? So ang gagawin natin is magsusukat tayo dito ng BGH at saka BGL na supply. Kung meron yon, ibig sabihin possible na buo yung ating T-con at ang yung sira ay nasa LCD lang. Okay? So kuha muna tayo ng tester para dito. So nakaset tayo ng DC at i-plug in muna natin dito. Okay, saksak natin. Okay. Tapos i-power on. Yung power on niya. Yan, bali bumukas na yung backlight, ibig sabihin as meron na tayong supply sa ating board. So gagawin natin ngayon is i-check muna natin yung BGH ito. BGL pala. BGL supply natin is meron tayong negative 4.9. Ayan. Nagkaroon tayo ng BGS tapos biglang yan 4.9 at nagsi-shutdown. At yung ating BGH, ito BGH supply is 22 at kung napapansin nyo ay nagda-drop yung ating supply. Yan, nagda-drop sa 10 and then babalik naman yung ating positive 27 volts. So, ibig sabihin mga ka-DIY, may problema tayo sa T-con or sa LCD. Dalawa lang, pwedeng sira sa T-con or may problema tayo sa ating LCD. Ang gagawin natin is ihang muna natin tong dalawang flex. Tapos sukatan natin ng BGH. Kung present pa rin ang BGH at hindi mag-fluctuate, ibig sabihin, pag hindi siya mag-fluctuate, so it means nasa LCD ang problema. Pero pagka stable siya, nasa LCD ang problema. Yan. Pag stable ang voltahe, sa LCD ang problema. Okay? So kapag nakakabit ito at nagpa-fluctuate, so malalaman din natin mamaya. So bunutin muna natin.
plug muna natin to. Yan. Tapos ihang natin tong dalawa. Yan. At napansin ko kagad, mainit yung ating T-con board. So subukan lang muna natin na nakahang at i-power on ulit natin. Okay, saksak. Then power on. Okay, subukas na. Sukat ulit tayo sa BGL. Sa BGL natin is 4.9. Ayan. At nagsi-shutdown. 4.9 din magsi-shutdown yung ating BGL. Ibig sabihin nakaka-detect ito ng short kaya nagsi-shutdown yung ating BGL. And then dito naman sa ating BGH, ito, BGH supply na positive 27 volts. Ayan. Fluctuate din siya o nagpa-fluctuate. Ibig sabihin nakaka-detect ito ng short kaya nagkakaroon tayo ng fluctuate sa ating T-con. So it means wala tayong problema sa ating LCD kapag ganito. Nasa T-con yung ating problema. Okay, so bunutin ulit natin. Titingnan natin ang display nito. Kakabit natin yung isang side. Titingnan natin kung ano ang display. Ayan, dito kagad nalaman kagad natin na nagkaroon siya ng fluctuate. So it means nanggagaling sa ating T-con board yung ang problema nito. At kung napapansin nyo, mayroon na siyang hininangan yan, no? At napapansin ko sobrang init itong ating T-con. Mainit yung T-con. So sa palagay ko ito ay may problema. So subukan lang muna natin na nakaganito. Lagyan natin. Okay, nakahang yung isang ribbon at saka yung isa nakakabit. Power on natin. Tingnan natin kung ano ang result sa screen. Yan. So sa screen is vertical bar. Naka-vertical bar tayo. Yan. At yung isa naman titingnan natin. Dito sa kabila, sobrang plain niya. So it means parang wala siyang problema. Kasi ito plain. Ito naman yung nagkaroon ng vertical. Kung titingnan natin, may problema yan sa LCD kapag ganito. Okay, so ito yung kabila, ikabit natin. Kung napapansin natin, para talaga siyang may problema sa LCD. Kaya akala natin ang problema na sa LCD pero hindi pala, nandoon pala sa ating T-con board. So plug-in ulit natin at testing natin. Power on. Okay. Tingnan ulit natin yung kabilang side. Yan. Yung kabilang side is plain siya. It means is wala tayong problema. Ayan, o. Wala tayong problema. Plain. Dito sa kabila naman, medyo black siya. Black siya. Wala siyang reaction. Ganito lang. Ayan, o. Pagka ganito kasi mukhang may pag-asa to. Kasi fluctuate nga kanina. Kanina pa lang, dito pa lang sa T-con board natin, meron na tayong fluctuate na nare-receive sa ating BGH at BGL. So gagamitin natin, gagawin na lang natin is papalitan natin yung T-con board na to. Kasi napansin ko, sobrang init. Isa pa ito sa palatandaan kapag mag-check kayo ng mga T-con board, titingnan niyo kung mainit ito. Yan. Yan, sobrang init yung IC niya. Tatanggalin natin to. Tapos yan. Bunutin natin yung pinaka-T-con. Okay. Tingnan natin kung may short. Okay, so buzzer tayo. Dito. Okay. Okay, ground natin yung ating negative test prod and then mag-check tayo ng mga kapasitor. So wala naman siyang short kahit pa paano. Wala tayong short. Yan. Wala tayong short sa ating mga SMD na mga kapasitor. So wala tayong short sa SMD capacitor natin at yung ating mga coil is wala din tayong short diyan. So sa palagay ko mga ka-DIY, ang problema kaya umiinit siya is itong ating pinaka DC-DC natin IC, ito. Yung DC to DC or DC-DC converter natin yung may problema kaya nagkakaroon ng fluctuate yung supply at ang result yung LCD natin is nagpe-flicker na parang nagdidim na hindi maintindihan. So gagawin natin is papalitan natin to.
Ito. Yung kanyang model is yan. Yung kanyang number is 42. Ibig sabihin yung ginamit niya ganito is pang LG. Pang LG ito. Pang LG. So, yung ganitong design is LG yan, yung parang pa-L. Pa-L na type kahit sa malayo, kahit yung mga technician, alam nila yan kapag ganitong design, nasa LG yan. So, yung kanyang ano nito is nasa 42 inch yan, no? Yung first digit is 42, ibig sabihin para ito sa 42 inches na ganito, na gagamitan. Pero ang 43, parehas lang yan. Kapag 42 or 43 na T-con board is parehas lang. So kagaya nito, meron ako ditong T-con, isa. Ito pang 43. Yan, yung pagbukas kagad natin kanina ng TV is nakita natin na 42 yung model talaga ng original. So ibig sabihin, pang 42 yung ginamit na T-con. Pero yung ipapalit natin is pang actual natin yung 43 inches. Parehas lang ang kanilang itsura, pero ito lang yung pinakaiba nilang dalawa. Kung napapansin nyo, itong connection na dalawa, yan o. Yan, at saka ito sa kabila, wala. So, butas lang na ganito. Yan, ganito lang yung design niya. Pero yung sa kabila talaga, yan ang dalawang yan. Tapos dito sa kabila naman, yan o. Yan, pahaba naman sa kabila. So, wala din problema yan kahit ganito yung ikakabit nyo. Kung sakaling magkaroon kayo ng problema, pwede yan. At medyo sunog. Ito pala yung hindi. Yan. Ito yung papalit natin, yung 43. Yung may code na 43. Yan. Ito yung original na 42. Yan. 42. Yan. At yung papalit natin is yung pang 43. Yan. Okay? So, tara. Kabit natin. Insert na natin yung ating T-con. At subukan natin. Okay. Bali sabi kasi ng unang gumawa nito is ang problema niya is nasa LCD daw. Parang hindi sa kanya to screw. Hanapan natin screw, parang hindi sa kanya yun. Hanapan natin ang ibang screw. Yung screw pa dito. Parang hindi yung original na screw. Ganito talaga pagka galing na sa ibang shop, yung mga screw is iba-iba na. Ito. Ito natin dito. Okay. Tapos yung kabila naman, lagyan natin ng ibang screw. Pansin ko kanina medyo maluwag yung kanyang screw na nilagay. Okay, kabit natin yung T-con. Kabit na natin lahat, wag na natin isa-isahin pa. So kabit na kagad natin. Tapos mag voltage checking tayo, then magtitingnan natin kung may display na siya. Yan. Kasi napansin ko kagad kanina, mainit. Nahawi ng aking daliri, mainit yung T-con. At doon pa lang kanina nagkakaroon siya ng fluctuation doon sa voltahe. So doon pa lang is huli na kagad yung sira kung anong problema niya. Okay, so plug in natin. Okay, so power on. Okay. Tingnan natin yung BGH kung may fluctuate pa. Yan. Ito yung kanyang BGL pala. Or yung ating nag-iisang negative supply ng ating T-con board. Negative supply. So, hindi na siya fluctuate. Bale, stable na yung ating BGL. At yung ating positive supply naman na BGH. Ito lang naman ang mga importanteng voltahe sa ating TV. Sa T-con natin. Na nagsusupply ng mga signal doon sa ating LCD panel. Sa 28 volts ay hindi na siya namamatay. So, stable na siya. Tingnan natin. Yun. So okay na siya. Mukhang matagal itong na-stack kasi yung papansin nyo, meron siyang mga spot sa loob na parang dumi. So sa tingin ko matagal itong na-stack itong TV to. Yan. Meron siyang mga mancha. Pero okay naman. Okay naman yung kanyang display.
So patayin natin. Bunot ulit natin dito. And then saksak. And then power on. Yan, D-band. And then smart. Yan. Loading na yung ating smart TV. So okay na siya mga ka-DIY. Kung napapansin nyo kanina, para talaga siyang sira sa screen. Sira yung ating panel. Pero dapat is marunong din tayong mag-check ng voltahe kung nagpa-fluctuate siya or wala or missing voltage. So yan ang mga pinanggagalingan kung bakit nagkakaroon ng black screen sa ating LCD panel. So by the way is okay na siya at pwede natin takpan to at i-release natin mamaya. So yun lang ating i-share sa inyo para magkaroon din kayo ng idea doon sa mga baguhan ng mga technician na nag-aaral ng mga electronics na kagaya nito. So hanggang dito lang ating video mga ka-DIY at maraming salamat sa panonood. This is GM Tutorial. Bye bye.